ang amoy ng pritong isda, pusok mula sa kalsada, at singaw ng basang lupa ang bumumad kay Maria Maya de los Reyes tuwing umaga. Hindi ito pabango, ngunit ito ang amoy ng Tondo, ang tahanan niya. Sa edad na 20, ang kanyang mga kamay, nasanay sa paghawak ng panlilinis at pagtutulak ng kariton ng gulay, ay mas gustong sumayaw. Ang mga daliri ay nagbabaga sa bawat pagpindot sa lupa. Ang mga braso ay lumilipad sa hangin, at ang mga paa ay kumikembot sa ritmo ng hip-hop na nagmumula sa luma niyang radyo. Ang kanyang galaw ay likas, walang tumilit. Tila ba, ang bawat buto sa kanyang katawan ay isinilang para sumayaw. Sa dingding ng kanilang maliit na silid, isang kupas na larawan ng kanyang ina. Si Corazon ang nakasabit. Nakaniti si Corazon. Suot ang kanyang tradisyonal na kasuotan habang nakatayo sa matikas na pos ng isang mananayaw. Si Corazon, na minsan ay tinawag na reyna ng mga sayaw na tradisyonal at moderno, ang nagbigay kay Maya ng kanyang dugong pang sining. Ang fusion, paghahalo ng hip-hop at ng mga katutubong sayaw tulad ng tinikling o singkilay hindi lamang konsepto. Para kay Maya, ito ang mismong puso ng kanyang ina, at ngayon ang kanyang sarili. Ate Maya, aalis ka na ba? Isang malambing na tinig ang nagpabalik kay Maya sa kasalukuyan. Si Rafael Raca, ang 10 taong gulang niyang kapatid, ay nakaupo sa luma nilang banig. Pumupungay ang mga mata. May malalim na kulay ube sa ilalim ng kanyang mga mata, isang patunay ng kanyang kondisyon sa puso. Ang bawat tibok ng puso ni Raca ay isang paalala sa bigat ng mundo sa balikat ni Maya. Kailangan ni Raca ng operasyon sa puso, at ito ang nagtulak kay Maya na gawin ang lahat, literal na lahat. Oh, bunso, kailangan ni ate ng pera para sa gamot mo, di ba? Ngumiti si Maya. Pilit na pinipigilan ng luha na umakyat sa kanyang mga mata. Mamaya pag uwi ko, tuturuan kitang sumayaw. May bago pa kong moles. Talaga? Ang galing ni ate, Maya. Kumislap ang mga mata ni Raca, ang isang sandali ng kaligayahan na nagbibigay lakas kay Maya. Si Raca, na madalas hirap huminga at lumahok sa mga laro ng ibang bata, ay laging nasa likod ni Maya, nanonood sa bawat paggalaw ng kanyang ate. Ang mga pangarap ni Raca ay nakasabit sa bawat patak ng pawis ni Maya. Para sa operasyon ni Raca, nagtrabaho si Maya sa kung saan. Nagtinda siya ng sampagita sa palengke, naghugas ng pinggan sa isang karinderya, at higit sa lahat, nagiging isang katulong sa malawak at napakagarang mansyon ng pamilya Alcantara sa Forbes Park. Ang mansyon na yon, na parang isang palasyo sa gitna ng isang kaharian ng kayamanan, ay ang eksaktong kabaligtaran ng Tondo. Ang bawat sulok ay kumikinang, ang bawat ganit ay mamahalin, ang bawat sikat ng araw na tumatama sa mga bintana ay tila nababalutan ng ginto. Maya, bilisan mo, malapit na ang mga bisita. Ang matinis na boses ni Aling Nena, ang mayordoma ng Alcantara, ang nagpukaw kay Maya mula sa kanyang pagmumuni. Hawak niya ang isang tray ng pinakintab na baso. Ang kanyang refleksyon ay bahagyang makikita sa makinis na ibabaw. Nagmamadali si Maya sa malaking bulwagan. Ang buong mansyon ay puno ng paghahanda para sa ika-7 anibersaryo ng Alcantara Conglomerate. Ang pagdiriwang na ito ay hindi lamang isang simpleng salo, ito ay isang pagpapakitang gilas ng kapangyarihan at yaman ng pamilya. Sa gitna ng lahat ng ito ay si Matthew Alcantara, ang 25 anyos na tagapagmana ng imperyo. Mayabang ang kanyang tindig, laging nakataas ang kanyang baba, at ang kanyang mga mata ay laging tumitingin sa lahat ng tao na tila ba sila ay insekto. Sa tabi niya ay ang kanyang nobya at fiancé, si Cassandra Casi Ramirez,
24. Si Cassie ay isang modelo, maganda, ngunit ang kanyang kagandahan ay nababalutan ng pagmamataas. Ang kanyang mga ngiti ay pilit at ang kanyang mga salita ay laging may bahid ng paghamak. Mateo, naling, sigurado ka bang maganda ang setup na yan? Mukhang masyadong provincial, sabi ni Cassie habang nilalaro ang isang mamahaling kubiertos. Hindi niya man lang pinansin ang mga katulong na nagmamadali sa paligid. Relax, Cassie. Everything is perfectly under control, sagot ni Mateo. Sabay dampi ng halik sa pisngi nito habang ang mga mata niya ay nagpapagala, naghahanap ng masasakyan ng kanyang pambubuli. Si Maya, naabala sa aayos ng mga wine glass ay laging sinusubukang maging invisible. Ayaw niyang mapansin ang magkasintahan dahil sa bawat pagkakataon na sila ay magkasalubong, laging may mangyayaring hindi maganda. Ang kanilang pagtingin sa mga taong tulad niya ay laging may halo ng pagkasuklam at paghamak. Ngunit may isang pares ng mata na laging nakasunod kay Maya, isang pares ng mata na tila may nakikita na mas malalim pa sa balat. Ito ay si Doña Elena Alcantara, ang matandang may bahay ng pamilya, ang matriarch. Si Doña Elena ay isang babaeng may kapangyarihan, ang bawat galaw ay matikas. Ngunit sa likod ng kanyang mahigpit na kakade ay tila may nakatagong kabaitan, isang unawa na bihirang makita sa kanyang mga apo. Siya ay laging tahimik na nagmamasid, ang kanyang mga mata ay tila nababasa ang bawat kaluluwa. Aling nena, ano na naman ba yan? Tinig ni Maya ang boses ni Cassie na nagrereklamo. Ang tagal naman ng siyang pagnin. Ayaw ko ng ganito kabagal. Pasensya na po, Maam Cassie. Refill pa po ang wine cellar. Refill. Ang Alcantara wine cellar. Nakakahiya. Siguraduhin mong hindi na yan mauulit. Umuntong, hininga si Maya. Ito ang araw na realidad ng kanilang buhay. Ang laging pagtatago. Ang laging pagtitiis. Tumating ang gabi ng pagdiriwang. Ang malawak na haldin ng mansyon ay puno ng ilaw, musika, at tawanan. Ang mga bisita ay nagsisidatingan, sakay ng kanilang mamahaling kotse, suot ang kanilang pinakamahal at pinakamagarang damit. Si Maya, nakasuot ng uniforme ng katulong, ay abala sa paghahati ng mga wine glass at pampadana. Nalirinig niya ang mga usapan tungkol sa milyong transaksyon, mga luxury brand, at mga bakasyon sa ibang bansa. Sa bawat platong puno ng masasarap na pagkain na kanyang nakikita, iniisip niya ang maliit na piraso ng dinapay na pinaghatian nila ni Raka kaninang umaga. Ang contrast ay masakit, nakakapanghina. Habang naglalakad si Maya sa gitna ng nagsisiksikang mga bisita, nakita niya si Mateo at Cassie na nakikipag-usap sa isang grupo ng mga kabataan. Ang kanilang tawa ay kumalingaw-ngaw sa buong hardin. Si Mateo na may hawak na baso ng whiskey ay tila mas masigla kaysa dati, ang kanyang yabang ay mas lantad. Biglang, nag-vibrate ang luma niyang cellphone sa bulsa ng kanyang uniform. Isang text mula sa kanyang kapitbahay. Maya, si Raka. May atake na naman sa puso. Kailangan nating dalhin sa ospital. Na yun na, nahulog ang baso mula sa kamay ni Maya. Pasag ito sa sahig. Ang tunog nito ay tila isang putok sa gitna ng malakas na musika. Napatigil ang kanyang mundo. Si Raka. Ano yan? Isang matinis na boses ang nagpukaw kay Maya. Si Cassie, na agad napansin ang gulo, ay naglakad palapit. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkasuklam. Ang lamba naman,
Hindi ka ba marunong mag-ingat? Alam mo bang imported niyang basong yan? Nanginginig ang mga kamay ni Maya. Hindi niya mapansin ang galit ni Cassie. Ang nasa isip niya ay si Raka. Pasensya na po, Maam Cassie. Kailangan ko pong umuwi. Ang kapatid ko po. Umuwi. Na yun. Sa gitna ng party namin, tumawa si Cassie, parang isang sirena na may halong demonyo. Sino ka ba para desisyon ng ganyan? Isa ka lang hamak, nakatulong dito. Si Mateo, na lumapit dahil sa ingay, ay nakita ang gulat at takot sa mga mata ni Maya. Isang masamang ngiti ang gumuhit sa kanyang labi. Nakita niya ang pagkakataon para magpatawa sa kanyang mga kaibigan. Anong problema, Maya? Mukhang may emergency kayata. Sir Mateo, please po. Ang kapatid ko po, may sakit sa puso. Kailangan ko pong umuwi para dalhin siya sa ospital, pakiusap ni Maya. Halos lumuhod na. Ang luha ay nagsisimula nang dumaloy sa kanyang pisngi. Sakit sa puso. O. Sumandal si Mateo. Sa isang haligi, ang kanyang mga mata ay nanunuya. Akit? Gusto mo bang magkapera para sa ospital? Mateo. Darlene, hayaan mo na yan. Nakakaya sa mga bisita, sabi ni Cassie. Hinihila ang kanyang braso. Ngunit tila may ibang ideya si Mateo. Ang alak at ang kanyang natural na pagkasutil ay nagtulak sa kanya na masaktan pa si Maya. Wait. Maya, di ba ikaw ang anak ni Corazon de los Reyes? Yung sikat na mananayaw dati. Nanlaki ang mga mata ni Maya. Nagulat siya na alam ni Mateo ang tungkol sa kanyang ina. Opo. Sir. Ay sige. Kaya pala. May dugo ka pala ng sayaw. Mumiti si Mateo, isang ngiti na may halong paghamak. Kung ganon, may naiisip akong laro. Pa sa entertainment ng mga bisita at para na rin sa emergency mo. Nagsimulang magbulungan ng mga tao sa paligid. Anong laro po, sir? Mahina ang boses ni Maya, pero handa siyang gawin ang lahat para kay Raka. Marunong ka bang sumayaw ng indak ng kaluluwa? Tanong ni Mateo, ang kanyang tinig ay lumalakas, sapat, para marinig ng lahat. Ang sikat na fusion dance na gawa ng nanay mo. Yung pinaghalong hip-hop at kung anong mga sayaw ng probinsya. Nanigas si Maya. Ang indap ng kaluluwa ay hindi lang basta sayaw. Ito ay kwento ng kanyang ina, isang sining na puno ng emosyon at pagpapahayag. Dito ay sagrado. Opo, sir. Ngunit. Walang ngunit, putol ni Mateo. Ganito ang deal. Sumayaw ka ng indak ng kaluluwa dito, sa entablan. Ngumiti siya sa mga bisita na nagsimula ng mag-interes. Kung magaling ka, kung mapabilib mo kami, at kung hindi ka mabibigo sa pagganap, ako ang magbabayad ng lahat ng gastos para sa operasyon ng kapatid mo. Hinto ang hininga ni Maya. Ang lahat ng pagdurusa, lahat ng pagod, lahat ng pangarap para kay Raka ay nakasalalay sa isang sago. Ngunit, patuloy ni Mateo, mas lumalalim ang nisi kung mabigo ka, kung hindi mo magawa ng maayos, o kung maging kahiya. Hiya ka sa harapan ng lahat. Luluhod ka sa harapan ko, uhugasan mo ang aking mga paa, at hihingi ka ng tawad sa akin sa harap ng lahat ng bisita. Tila tumigil ang ikot ng mundo ni Maya. Ang alok ni Mateo ay isang kutsilyo na hunihiwa sa kanyang dignidad. Luluhod.
uugasan ng paa. Ang paghamak ay umabot sa pinakamataas na nantas. Ang mga bisita ay nagbubulungan. Ang ilan ay nagtatago ng kanilang ngiti. Si Cassie ay nakangisi, masaya sa kanyang naririnig. Ngunit sa gitna ng lahat ng kahihiyan, isang imahe ang bumalik sa kanyang isipan ng mukha ni Raka, umihingal, at ang pangangailangan nito ng operasyon. Ano ang mas mahalaga? Ang kanyang dignidad na pansamantala lamang mababalutan ng kahihiyan o ang buhay ng kanyang kapatid? Sa kanyang isipan, narinig niya ang boses ng kanyang ina, "Anak ko, ang sayaw ay hindi lamang mga hakbang. Ito ay ang iyong puso na nagsasalita. Ang sayaw ay hindi pagpapakita ng lakas. Para sa iba, ito ay pagpapakita ng kaluluwa." Pinahid ni Maya ang kanyang mga luha. Itinaas niya ang kanyang baba. "Tinatangbat ko ang inyong hamon." "Mateo," sabi niya. Ang kanyang boses ay naninginig, ngunit may determinasyon. Nagtawanan ng ilan sa mga bisita, tila naghihintay ng isang magandang palabas. "Sige, aling nena, ihanda ang entablado, magandang palabas ito." Utos ni Matthew, tila isang harinanag, uutos sa kanyang nasasakupan. "Ngunit, sir," sabi ni Maya, "hindi po ako handa. Ang suot ko po ay uniforme ng katulong." "E di magpasikat ka sa uniforme mong yan," sagot ni Cassie, tumarawa. "Ano, gusto mo pa ng costume? Yan na yan, may isa lang po akong hiling," sabi ni Maya, dinukot ang isang lumang kwintas mula sa kanyang liig. Ito ang kwintas ng kanyang ina. May nakaukit na imahe ng isang mananayaw. "Gusto ko pong suot ang kwintas na ito." "Pahala ka. Basta sumayaw ka lang." Walang pakialam na sagot ni Mateo. Mula sa malayo, si Doña Elena ay nakatayo sa balkonahe, tahimik na nakamasid. Ang kanyang mga mata ay matalin, ang kanyang ekspresyon ay seryoso. Nakita niya ang kwintas sa liig ni Maya, at biglang may kakaibang emosyon ang sumilay sa kanyang mga mata, isang halo ng pagkilala at malalim na kalungkutan. Hindi niya binigkas ang anumang salita, ngunit ang kanyang tingin ay nakatuon kay Maya at sa kakaibang drama na magaganap sa gabing iyon. Nagsimulang ihanda ng mga katulong ang entablan. Isang spotlight ang idinirekta sa gitna. Ang mga bisita ay nag-aabang. Ang kanilang mga ngiti ay puno ng pag-asa na makakita ng isang nakakahiyang sandali. Ngunit si Maya ay hindi na nag-aalala sa kanilang paghamak. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay sumisigaw ng pangalan ni Raka. Ang bawat hibla ng kanyang kaluluwa ay handa ng sumayaw, hindi para sa kasiyahan ng mga alkantara, kundi para sa buhay ng kanyang kapatid at para sa alaala ng kanyang ina. Ang mga ilaw ng spotlight ay nakatuon kay Maya, ang iisang figura sa gitna ng malaking entablado ng alkantara. Ang hangin ay tila bumigat, puno ng pag-aabang mula sa mga mata pobreng bisita. Nakasuot pa rin siya ng kupas na uniforme ng katulong, ngunit sa sandaling ito, hindi na ito ang sumisimbolo sa kanyang pagiging busabos. Ito ang kanyang baluti. Ipinikit ni Maya ang kanyang mga mata. Sa dilim ng kanyang isipan, hindi ang nakahahiyang hamon ni Mateo ang kanyang nakikita. Nandoon si Raka, ang kanyang maputlang mukha, mulit nakangiti habang nanonood sa kanyang ate na sumasayaw. Nandoon din ang kanyang ina, si Corazon, ang kanyang mukha ay puno ng pagmamahal at pagmamalaki. Ang kanyang boses ay bumubulong sa hangin, "Anak ko, ang sayaw ay hindi lamang mga hakbang. Ito ay ang iyong puso na nagsasalita." Ang lumang kwintas na naglalarawan ng isang mananayaw ay humigpit sa kanyang liig,
Tila nagpapahiwatig ng kanyang pagkakaisa sa kanyang yumaong ina. Biglang, bumuhos ang musika. Hindi ito ang karaniwang, formal na tunog na inaasahan sa isang maranyang pagdiriwang. Nagsimula ito sa isang malalim, umuugong na tunog ng tradisyonal na tambol ng Pilipino, ang gandingan at kulintang na unti-unting lumakas, nagiging isang pulso, isang pintig ng puso ng lupain. Pagkatapos, bigla itong sinamahan ng isang matapang, modernong beat ng hip-hop. Hindi ito nagbabanggaan, bagkus ay nagsasama. Nagiging isang malakas na agusang tunog na sumasalamin sa lumang kaluluwa at modernong sigla. Ito ang indak ng kaluluwa, ang mismong sining ng kanyang ina, na ngayon ay muling nabuhay sa katawan ng kanyang anak. Sa unang nota, tila may elektrisidad na dumaloy sa bawat ugat ni Maya. Ang uniforme ng katulong ay unting naglaho sa kanyang isipan, napalitan ng isang invisible na balabal ng kapangyarihan. Pinuksan niya ang kanyang mga mata at ang pagkabahala ay napalitan ng isang determinadong apoy. Hindi na siya si Maria, ang busabos. Siya si Maya, ang mananayaw, ang tagapagmana ng isang pangkaraniwang sining. Ang kanyang unang galaw ay isang matalim na stomp sa lupa. Ang tunog nito ay bumalik sa buong hardin. Ito ay galit-galit sa kawalang katarungan, galit sa paghamak, galit sa sakit na nararamdaman niya para kay Raka. Sunod ay isang mabilis na pag-ikot. Ang kanyang mga kamay ay umakyat sa itaas, tila humahawak sa mga hindi nakikitang tanikala. Ito ang sakit, ang bigat ng mundo, ang paghinal ni Raka, ang alaala ng pagkawala ng kanyang ina. Ang kanyang mga braso ay bumaba sa isang mabilis na paghila. Ang kanyang mga daliri ay tila nagpapahiwatig ng isang bagay na nilulusaw, isang bagay na nawawala. Ang mga bisita na kanina ay nagbubulungan at nagpapalitan ng mapanodyong ngiti ay unting tumahimik. Ang ilan ay nakanganga, ang iba ay nakatitig ng walang imik. Si Maitio, na kanina ay nakanisi, ay unting nawawala ng ngiti. Si Cassandra, na abala sa pakikipag-tsismisan, ay napatingin din kay Maya. Ang kanyang ekspresyon ay naging pagtataka. Ngunit si Maya ay walang pakialam sa kanila. Ang kanyang sayaw ay para kay Raka. Ang bawat sway ng kanyang katawan ay isang panalangin. Ang bawat hit, pop step ay isang pangako. Ang kanyang mga paa ay nagsimulang mag-slide, nagbabago mula sa matatalim na galaw ng hip-hop at tungo sa mas malambing at fluid na paggalaw ng mga sayaw ng Mindanao. Tulad ng singkil, ang kanyang mga kamay ay kumikot, sumasayaw sa hangin, ang mga daliri ay tila sumusunod sa ritmo ng isang hindi nakikitang kending. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng isang halo ng pagpupumiglas at pag-asa. Ang kanyang buong katawan ay sumasalaysay ng kanyang kwento, ang kanyang paglalakbay mula sa dilim patungo sa paghahanap ng liwanag. Ano ba yan? Mukhang nawawala na siya sa sarili niya. Bulong ni Cassie kay Natio. Sinusubukang bawiin ang atensyon ng mga tao. Ngumisi si Natio. Hayaan mo lang. Mas maganda ang palabas kapag medyo weird. Ngunit sa kanyang loob, may isang bagay na nagbabago. Hindi ito ang inaasahan niya. Ito ay mas matindi, mas totoo. Pinilit ni Maya na baliwalain ang mga bulong at tawanan. Ang musika ay naging kanyang kalasag. Ang beat ay nagpatuloy at ang kanyang sayaw ay umakyat sa mas mataas na andas. Mula sa malalim na emosyon ng pagkalumbay at pagkabigo, unti itong lumipat sa pagpapakita ng pag-asa at pagmamal. Ang kanyang mga galaw ay naging mas maliksi, mas buhay,
Tila isang muling pagsilang. Isang hip-hop flirt ang kanyang ginawa. Sinundan ng isang malakas na phrase, ngunit bago pa matapos, ang kanyang mga binti ay nagsimulang gumalaw sa isang bilis na kahawin ng mga hakbang ng tinikling, ang mga paa ay mabilis na humahalik sa lupa. Tila nagtatangka na iwasan ng mga imahinasyon na kawayan. Hindi lang ito tinikling, ito ay tinikling na may attitude ng hip-hop, puno ng lakas at bilis na nagpapakita ng kanyang pagiging matatag. Ang mga bisita ay napahinto sa kanilang paghinya. Ang bawat galaw ni Maya ay isang hininga na hindi nila kayang ibuga. Ang ganda ng kanyang paggalaw, ang lakas ng kanyang pagpapahayag, ay hindi nila inaasahan mula sa isang simpleng katulong. Para silang nasa isang spell. Sa huling bahagi ng sayaw, ang musika ay unting bumagal, nagiging mas malambing. Ngunit may matinding emosyon pa rin. Ginawa ni Maya ang isang seli ng komplikadong spins at acrobatic rolls. Ang kanyang katawan ay tila lumulutang sa hangin bago lumapag ng perpekto sa bawat pagkakataon. Ang kanyang mga paa, sa isang huling pagpapakitang gilas, ay sumayaw sa napakabilis na tinikling. Stealth footwork, ang kanyang buong katawan ay puno ng hip-hop energy. Nagsara ang musika sa isang huling matapang na beat. Nagsara rin ang sayaw ni Maya sa isang huling malakas na pose. Nakatayo siya ng matikas. Ang kanyang mga braso ay nakataas. Ang kanyang mga mata ay matalin, puno ng kirot at pagmamalaki. Hindi siya yumuko. Hindi siya bumagsak. Siya ay nanatili, matatag, iisa sa gitna ng spotlight. Ang kanyang buong pagkatao ay sumisigaw ng narito ako, ang katahimikan ay bumalot sa buong hardin. Isang sandali ng pagkabigla, paghanga at kawalang init. Pagkatapos, isang tunog ang pumutol sa katahimikan. Palakpak. Hindi lang iisang palakpak. Ito ay malakas, matapang, at puno ng sinseridad. Lahat ng mata ay napalingon sa pinanggalingan ng tunog. Si Doña Elena Alcantara. Nakatayo siya sa kanyang upuan, ang kanyang mukha ay hindi na seryoso, bagkus ay puno ng paghanga at pagmamalaki, ila may luha sa kanyang mga mata. Nagpatuloy siya sa pagpalakpak at unti ang mga bisita ay sumunod. Ang tunog ng kanilang mga palakpak ay lumakas, nagiging isang dagundong na nagpunong buo sa hardin. Lumapit si Doña Elena kay Maya, ang kanyang mga mata ay nakakabit sa dalaga. Hindi na siya alinangan. Maria, sabi niya, ang kanyang boses ay malumanay ngunit may awtoridad. Lumapit ka rito. Nanginginig si Maya, gulat. Ngunit sumunod siya. Ang kanyang katawan ay pagod, ngunit puno ng enerhiya. Inawakan ni Doña Elena ang mga kamay ni Maya. Mateo, sabi niya, ang kanyang tinig ay lumakas, ang kanyang tingin ay matahim na tumingin sa apo. Hindi mo lang hinamon, si Maya. Ikinahiya mo hindi lang siya, kundi ang alaala ng isang mahalagang tao sa buhay ko. Hindi mo lang ginamit ang kanyang sayaw, kundi binastos mo ang isang sagladong regalo. Pumalik ang tingin ni Doña Elena kay Maya. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal. Corazon, ang nanay mo, anak. Siya ang aking matalik na kaibigan. Hindi lang siya ang aking kaibigan. Siya ang aking guro. Siya ang nagturo sa akin ng ganda ng sayaw at ang indak ng kaluluwa. Hindi lang ito basta sayaw. Ito ay regalo niya sa akin. Isinayaw niya ito para sa aming pagkakaibigan, para sa aming pagkakaisa. Ito
ay naglalaman ng kanyang kaluluwa, ang kanyang pagmamahal sa buhay at sa sining. Nagulat ang lahat, lalo na si Mateo at Cassandra. Ang kanilang mga mukha ay namutla. Ang pagkabigla ni Maya ay halata. Ang kanyang ina at si Doña Elena. Magkaibigan. Ang ginawa mo, Mateo, patuloy ni Doña Elena. Ang kanyang boses ay puno ng pagkasuklam, ay isang malaking kahihiyan sa pangalan ng Alcantara. Pinaliwala mo hindi lamang ang dignidad ng isang tao, kundi ang legacy ng isang tunay na artista at ang halaga ng isang malalim na pagkakaibigan. Napakundot ang noo ni Mateo. Napahiya siya. Ang kanyang inaasahang palabas ay bumalik sa kanya, masakit at nakahihiya. Lumapit siya kay Maya. Ang kanyang mga mata ay hindi makatingin ng diretso sa kanya. May hawak siyang isang makapal na sobre. Teto, sabi ni Mateo. Ang kanyang boses ay matigas at pilit. Ang pinagkasunduan natin. Para sa operasyon ng kapatid mo. Tinitigan ni Maya ang sobre. Pagkatapos ay tumingin siya kay Mateo. Ang kanyang mga mata ay matatag, puno ng tapang na hindi pa niya naramdaman noon. Isang matamis na ngiti na may bahid ng sakit ang gumuhit sa kanyang labi. Salamat, Mateo, sabi ni Maya. Ang kanyang boses ay malinaw at matatag. Umalingaw-ngaw sa katahimikan. Ngunit hindi ko po tatanggapin. Nanlaki ang mga mata ng lahat. Si Mateo ay nanigas sa kanyang kinatatayuan. Ang pangarap ng aking kapatid at ang dignidad ng aking ina ay hindi po mabibili ng perang ito, patuloy ni Maya. Ang kanyang tingin ay matalim na tumusok sa mga mata ni Mateo. Nawala po kayo sa akin, Mateo, ng isang bagay na mas mahalaga pa sa anumang halaga ng pera. Nagkalat ang bulungan. Ang galit ay muling bumalik sa mukha ni Mateo. Ngunit, ito ay pinigilan niya sa ilalim ng tingin ni Doña Elena. Lumapit si Doña Elena. Hinawakan niya ang balikat ni Maya. Maria, sabi niya, ikinalulungkot ko ang ginawa ng aking apo. Hindi kita hahayaang umalis na walang tulong. Gagastusan ko ang operasyon ni Rafa. Hindi ito'y charity, anak. Ito ay pagbabayad, insala sa sakit na idinulot ng aking pamilya sa iyo at sa pagbibigay. Galang sa alaala ng iyong ina, ang aking kaibigan, si Coaso. Ngunit, Doña Elena, hindi ko po kayang tanggapin, sabi ni Maya, puno ng pagkalito. Hindi ito isang regalo na dapat mong bayaran, paliwanag ni Doña Elena, ang kanyang mga mata ay puno ng kabaitan. Ito ay isang utang ng dangal. Anggapin mo ito bilang isang pagkakataon upang bumangon, upang ituloy ang iyong pangarap, at sa pagdating ng panahon, gamitin ang iyong talento, upang tulungan ng iba, tulad ng ginawa ng iyong ina. Ito ang paraan para ipagpatuloy ang kanyang legasya. Tinitigan ni Maya ang matandang babae. Ang mga salita ni Doña Elena ay hindi lamang aalok ng pera, aalok ito ng asa, ng pagkilala, ng isang pagkakataon upang bumangon ng hindi nawawala ang kanyang pagkatao. At sa pagkakataong ito, naramdaman niya ang tunay na sinseridad. May isa lang po akong kondisyon, Doña Elena, sabi ni Maya, ang kanyang boses ay matatag. Hindi na po ako magiging katulong sa inyong pamilya. Kailanman. Ngumiti si Doña Elena. Tinanggap ko ang iyong kondisyon. Mula ngayon, hindi ka na magiging katulong. Ikaw ay isang artista. At mas higit pa riyan, ikaw ay si Maria de los Reyes. Pumuntong, hininga si Maya, isang malalim na hininga ng kalayaan.
Ang bigat sa kanyang balikat ay tila unting lumuwag. Bago pa man siya lumabas, lumingon si Maya kay Mateo. Ang kanyang tingin ay hindi nagalit, hindi natakot, kundi puno ng isang matinding hamon. Tandaan mo, Mateo, sabi niya, ang bawat salita ay tumatak sa hangin. Ang iyong kayabangan ay hindi kailanman makakapatay sa apoy ng isang kaluluwang sinindihan ng sining. Ibinaba ni Maya ang kanyang ulo sa isang malanghal na paggalang kay Doña Elena. Pagkatapos ay lumakad siya patungo sa labasan. Ang kanyang mga hakbang ay matatag, puno ng isang bagong tiwala sa sarili, puno ng pag-asa. Hindi na siya ang katulong na bumasok sa mansyon na yon. Lumabas siya bilang isang mananayaw, isang anak na nagtataguyod ng legacy ng kanyang ina, at isang babaeng handang ipaglaban ang kanyang pangarap at ang buhay ng kanyang kapatid. Naiwan si Mateo, nakatayo sa gitna ng mga bisita. Ang kanyang mukha ay namumula sa galit at kahihiyan. Sa tabi niya, si Cassandra ay umiiling. Tila nadidismaya sa palabas na hindi niya nagustuhan. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, may isang bagong apoy na sumiklab sa puso ni Maya, isang apoy na sisindihin ang kanyang landas patungo sa isang kinabukasan na hindi niya inakala. At sa ngayon, iyon ay sapat na. 3 buwan ang lumipas, at ang araw ay tila mas maliwanag na sumisikat sa tondo. Hindi na lang ito ilaw. Ito ay pag-asa. Sa isang maliit na bahay, na ngayon mas maginhawa na, si Rafael, o Raka, ay mabilis na gumagaling mula sa kanyang matagumpay na operasyon. Ang dating mautlang bata, na laging hingal, ay ngayon nakakakilos na ng mas malaya. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa bagong sigla. Ang peklat sa kanyang dibdib ay isang paalala ng kanyang pinagdaanan, ngunit masigit pa, ito ay simbolo ng ikalawang pagkakataon ng isang bagong buhay na ipinagkaloob sa kanya ng pagmamahal ng kanyang ate. Si Maya, sa kabilang banda, ay tila nabunutan ng tinik sa dibdib. Ang bawat tawa ni Raka, ang bawat pagtakbo nito, sa kanilang maliit na iskinita, ay parang musika sa kanyang pandinig. Hindi na niya kailangang mag-alala kung saan kukunin ang susunod na gamot o kung paano pagkakasyahin ng kakarampot na kita. Ang suportang pinansyal mula kay Doña Elena ay hindi lamang nagligtas sa buhay ni Raka. Ito rin ang naging pundasyon ng pangarap ni Maya. Ito ay hindi ibinigay bilang charity, kundi isang pamumuhunan, isang pondo na may pagtitiwala, isang utang ng dangal na kailangan niyang gamitin upang ituloy ang legacy ng kanyang ina. Nagsimula si Maya sa isang lumang bodega sa gitna ng tondo. Dating puno ng kalawangin na gamit, ipis at alikabok. Ito ay isang nakalimutang espasyo, ang amoy ng luma at bulok ay nakakapanlumo. Ngunit sa mga mata ni Maya, ito ay isang blangkong kandas, isang lupa na naghihintay na tamnan ng sinin. Sa tulong ng kanyang kapitbahay, mga kaibigan, at ilang volunteer na nakakita ng inspirasyon sa kanyang kwento, nagsimula silang maglinis, magpinta, at mag-ayos. Ang mga dingding na dating kulay, abo ay pininturahan ng makukulay na mural na naglalarawan ng mga mananayaw, ng mga eksena mula sa kultura ng Pilipino at ng mga salitang nagbibigay lakas. Ang dating mapuro na sahig ay kininis at nilagyan ng mating, perpekto, para sa pagsasayaw. At dito, isinilang ang agos ng sining ang dalisay na daloy ng sinin. Hindi ito basta isang dance school. Ito ay isang santuaryo. Isang lugar kung saan ang mga bata at kabataan mula sa iba't ibang sulok ng tondo, na madalas ay walang silungan mula sa hirap ng buhay, ay nakakahanap ng pangalawang tahanan.
Dito, hindi lang sila natututo ang mga hip-hop moves o mga tradisyonal na sayaw tulad ng tinikliin at singkil. Dito, natututunan nilang bumuo ng tiwala sa sarili, magpahayag ng kanilang mga damdamin at mangarap ng malaki. Ang amoy ng bagong pintura ay hinaluan ng matamis na halimuyak ng pawis at ang nakakatuwang ingay ng tawa ng mga bata. Ang mga tunog ng makabagong hip-hop beat ay sumasama sa mga tunog ng tradisyonal na tambol na nagiging isang bagong himig, isang bagong pagkakakilanlan. Si Maya, na ngayon nakasuot ng simpleng shirt at jogging pants, ay hindi na ang katulong na laging nakatago sa anino. Siya ay isang guro, isang ate, isang inspirasyon. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa tuwa habang tinuturuan niya ang mga bata. Ang kanyang mga kamay ay gumagabay sa bawat galaw. Tandaan ninyo, ang anak, sabi niya sa mga batang nakaupo sa harap niya. Ang kanilang mga mata ay nakatitig sa kanya. Ang sayo ay hindi lang paggalaw ng katawan. Ito ay paggalaw ng inyong kaluluwa. Ipakita ninyo kung sino kayo. Ipakita ninyo ang inyong kwento. Huwag ninyong hayaang may magpatahimik sa inyong boses. Mabilis na kumalat ang balita tungkol sa agos ng sining. Tumami ang mga bata. Tumami rin ang mga volunteer mga kabataan mula sa Tondo na dating nakakita ng pag-asa sa sayaw, ngayon ay gustong ibalik ang kanilang natutunan. Aging punto ng pagtitipon ng sentro, isang simbolo ng pag-asa at pagkakaisa sa komunidad. Si Maya, mula sa pagiging biktima ng pang-aapi, ay naging isang lider, isang ilaw na gumagabay sa mga kabal. Ang bawat hakbang na itinuturo niya ay nagdadala ng mensahe ng dignidad, pagpupursige, at ang kapangyarihan ng mga pangarap. Samantala, sa Forbes Park, ang mundo ni Matthew Alcantara ay bumaligtad. Ang skandalo sa parky, ang pampublikong pag-aalipusta ni Doña Elena, at ang malaking pinsala sa reputasyon ng Alcantara conglomerate ay nagdulot ng matinding pagkadismaya kay Don Eduardo, ang kanyang ama. Si Mateo, na dating naglalakad na tila hari, ay ngayon nasa ilalim ng matinding pagbabantay. Ang kanyang mga pribilehyo ay kinukuha. Ang kanyang mga posisyon sa kumpanya ay unti-unting nawawala. Mateo, kailangan nating linisin ang gulo na ito, sabi ni Don Eduardo. Ang kanyang boses ay malamig at puno ng pagkadismaya. Hindi lang ang pangalan mo ang sinisira mo, kundi ang buong pamilya. Hanap ka ng paraan para bumawi. Gumawa ka ng bagay na magpapabango sa pangalan natin. Ngayon, nakaupo si Mateo sa kanyang malaking opisina na tila kulungan. Sa tabi niya ay si Cassandra na hindi pa rin umaalis, bagamat ang kanyang motibasyon ay tila mas nakasentro sa pagpapanatili ng kanyang sariling imahe kaysa sa pagmamahal kay Mateo. Mateo, iniisip ko ang agos ng sining ni Maya. Napapanahon niyan para sa isang promote, sabi ni Cassie, nilalaro ang kanyang mga kuko. Pumunta ka sa kanila. Mag-alok ka ng malaking pondo sa ilalim ng Alcantara Culture and Heritage Foundation. Gawin mong National Cultural Center yan, tapos si Maya, ang artistic director. Mukhang maganda sa media, di ba? Isang masamang ngiti ang gumuhit sa labi ni Mateo. Sa loob niya, may bahid pa rin ng pagkasutil, ng paghihiganti. Gusto niyang ipakita kay Maya na sa huli, pera pa rin ang magpapanalo. Gusto niyang patunayan na siya pa rin ang may kontrol. Ngunit sa pagkakataong ito, kailangan niyang gawin ito ng mas matalino, mas tago. Ito ay isang pakanang matalino ang paggamit ng kabutihan para sa masamang intensyon, ang pagsasamantala sa pangarap ng iba upang linisin ang kanyang sariling pangalan. Magandang ideya, kasi, sabi ni Mateo, ang kanyang mga mata
ay may kislap ng kalkulasyon. Maganda. Ilang linggo ang lumipas, at isang malaking press conference ang inorganisa ni Meito. Ang buong event ay marangya. Puno ng mga ilaw ng kamera at ang bulungan ng mga mamamahayag. Ito ay ginanap sa isang mamahaling hotel, malayo sa mga eskinitang puno ng pawis at sining ng tondo. Ang backdrop ay isang malaking logo ng Alcantara Culture and Heritage Foundation na may slogan na pagsuporta sa sining, pag-angat sa komunidad. Inanyayahan si Naya. Hindi siya sumakay sa mga mamahaling shuttle na inihanda para sa kanya. Naglakad siya mula sa tondo, kasama ang ilang volunteer at mga bata ng Agosang Sinin. Ang kanilang presensya ay isang tahimik na pahayag ng kanilang pagkakaisa. Nang dumating sila, ang kanilang simpleng pananamit ay labis na kaibahan sa mga mamahaling kasuotan ng mga naroroon. Ngunit ang kanilang pagdating ay tila nagdulot ng isang hindi nakikitang alon na nagpapakita ng kanilang tunay na kapangyarihan. Nagsimula ang press conference. Si Maetio Alcantara, nakasuot ng mamahaling suit, ay tumayo sa harap. Ang kanyang ngiti ay nakakasilaw, ngunit may bahid ng artificial. Ipinahayag niya ang kanyang malaking paghanga sa Agosang Sining at sa dedikasyon ni Maya. Inalok niya ang pondo, isang napakalaking halaga ng pera, upang gawing isang National Cultural Center, ang Agosang Sining, na may lubos na suporta mula sa Alcantara Foundation. Naniniwala kami na ang Agosang Sining ay may malaking potensyal, sabi ni Maitio. Ang kanyang boses ay malumanay at nakakumbinsi. At sa tulong ng Alcantara Foundation, ito ay magiging isang beacon ng sining at kultura para sa buong bansa. At, para pamunuan ito, wala nang iba, kundi si Maya de los Reyes, ang artistic director. Ipininta niya ang isang magandang larawan nang hinaharap isang sentro na puno ng mga pasilidad na moderno, mga workshop na pang-internasyonal, at mga oportunidad na walang katapusan. Ngunit sa bawat salita niya, tila mayroong nakatagong mensahe, hindi ninyo kaya yan kung wala kami. Kami ang magbibigay sa inyo ng halaga. Pagkatapos ng kanyang pahayag, inanyayahan si Maya sa entablado. Tila bumigat ang hangin. Ang mga mata ng lahat ay nakatuon sa kanya. Sa isa na namang pagkakataon, nakaharap niya ang pang-aati at ang pagtatangka ng pamilya Alcantara na kontrolin siya. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya iisa at hindi na siya natatakot. Lumakad si Maya patungo sa entablado. Ang kanyang mga hakbang ay matatag at puno ng dignidad. Ang kanyang simpleng suot ay naging mas makapangyarihan kaysa sa anumang mamahaling damit. Tumayo siya sa tabi ni Mateo. Ang kanyang mga mata ay kalmado at buo. Mateo, at sa lahat ng naririto, nagsimula si Maya. Ang kanyang boses ay malinaw, malakas, at hindi aatubili. Lubos po akong nagpapasalamat sa inyong pagkilala, sa Agosang Sining, at sa inyong napakalaking alok. Isang bulong ang kumalat sa mga mamamahayag. Tila inaasahan nilang tatanggapin ni Maya ang alok. Ngunit pagkatapos, nagbago ang tono ni Maya. Ngunit, sabi niya, at ang salitang iyon ay tila isang matalim na tunog. Ang Agosang Sining ay hindi lamang isang lugar. Ito ay isang pangarap. Ito ay binubuo ng pawis at luha, ng pagkakaisa at pagmamahal ng komunidad ng Tondo. Ito ay binuo ng puso, hindi ng pera. Nagulantang ang mga mamamahayag. Nalaki ang mga mata ni Mateo. Ang inyong alok. Mateo, patuloy ni Maya. Ang kanyang tingin
ay matalim na tumusok sa mga mata ni Mateo, ay tila isang ginto na nagtatangkang bilhin ng isang kaluluwa. Ang agos ng sining ay hindi po magbibili. Ang aming mga pangarap ay hindi po pwedeng bilhin ng pera, lalo na kung ang intensyon ay upang linisin ang reputasyon na nasira dahil sa kawalan ng respeto sa kapwa. Tumalik ang galit sa mukha ni Mateo. Nagtaas ang boses ni Cassandra. Maya, ano ba ang sinasabi mo? Ito ay malaking pagkakataon. Opo, Ma'am Cassandra, pagkakataon po ito. Ngunit pagkakataon na ibenta ang aming kaluluwa. Sagot ni Maya, hindi siya natatakot. Ang agos ng sining ay itatayo ng aming sariling mga kamay, ng aming sariling paniniwala, at ng aming pagkakaisa. Hindi kami kailangan ng alkantara para mangarap. Hindi kami kailangan ng alkantara para umunlad. Isang malakas na hiyawan ng suporta ang nagmula sa likod ng sililang komunidad ng Tondo na kasama ni Maya na nakatayo ng matatag sa likod niya. Kami, ang agos ng sining, ay hindi ibebenta ang aming dignidad. Kami ay patuloy na magsasayaw, patuloy na magtuturo, at patuloy na mangangarap. Ngunit gagawin namin ito sa aming sariling paraan, sa aming sariling mga kondisyon, at sa aming sariling kapangyarihan. Ang kanyang mga salita ay tumatak sa buong silid, na naging dahilan upang manginig ang hangin. Ang mga mamamahayag ay nagmamadaling kumuha ng litrato at magtala. Ang live broadcast ay nagpapakita ng buong tapang ni Maya. Si Matthew ay namutla. Ang kanyang pilit na ngiti ay tuluyan nang nawala, napalitan ng matinding galit at kahihiyan. Sa isang iglap, tumalikod si Cassandra, ang kanyang mukha ay puno ng pagkadismaya at lumabas ng silid, naghahanap ng bagong oportunidad. Ang mga salita ni Maya ay mabilis na kumalat. Naging kalal ito. Nagdulot ito ng malaking suporta mula sa publiko at mas lalong nagpahiya kay Mateo at sa Alcantara Conglomerate. Sa wakas, sumuko si Don Eduardo Alcantara. Mateo, sabi niya, ang kanyang boses ay hindi nagalit kundi puno ng matinding pagtagismaya. Wala ka nang matutunan. Ang iyong kayabangan ang sisira sa iyo. Tinuon niya ang lahat, ang karapatan ni Mateo sa pagmamana, at inalis siya sa lahat ng mahahalagang posisyon sa kumpanya. Si Mateo, na dating mayroon ng lahat, ay napilitang magsimula sa wala. Isang ordinaryong mamamayan na kinailangan mamuhay sa kanyang sariling lakas. Ang dating mapagpatawang tao ay ngayon naglalakad na may mababang balikat. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi, bagamat hindi pa rin niya lubos na nauunawaan ang kanyang mga pagkakamali. Ngunit hindi nagtapos doon ang kwento. Nakita ni Doña Elena ang lahat. Ang paglaki ni Maya, ang kanyang tapang, ang kanyang hindi matitinag na dedikasyon sa kanyang komunidad. Hindi na niya ito nakita bilang isang dating katulong, kundi bilang isang tunay na lider. Isinagawa niya ang isang bagong hakbang. Itinatag niya ang isang independenteng pondo, isang trust fund, na nakatuon sa sining at pagpapaunlad ng komunidad na pinangalan ng pamanan ni Corazon Legacy ni Corazon. Hindi ito bahagi ng Alcantara Conglomerate, kundi isang hiwalay na entidad na may malaking halaga ng pera. At ang nakakagulat sa lahat, inanyayahan niya si Maya na maging chairman ng board ng kondo na ito. Maya, sabi ni Doña Elena, habang nakaupo sila sa isang tahimik na sulok ng agos ng sining, ang kanyang mga mata ay puno ng paggalang. Ang pondo na ito ay para sa iyo, para sa iyong ina, at para sa lahat ng mga kabataang gusto mong tulungan. Gamitin mo ito ng may buong puso, ng may pagmamahal, at ng may integridad. Ipagpatuloy mo ang legacy ng iyong ina,
sa iyong sariling paraan. Tinitigan ni Maya si Doña Elena. Ito ay hindi na isang alok na may nakatagong intensyon. Ito ay isang tunay na pagkilala, isang pagkakataon na gamitin ang kayamanan na dating naging sanhi ng kanyang paghihirap upang makagawa ng tunay na pagbabago. Tinanggap niya ang responsibilidad. Alam niyang ito ang kanyang pagkakataon upang ipagpatuloy ang pangarap ng kanyang ina sa isang mas malaking sukat sa kanyang sariling mga kondisyon. Ngayon, nakatayo si Maya sa gitna ng agos ng sining. Ang mga bata ay nagsasayaw sa paligid niya. Ang kanilang mga tawa at hiyawan ay umaalingaw sa buong espasyo. Ang bawat indayog ng kanilang mga katawan ay naglalarawan ng pag-asa, ng kalayaan ng hinaharap. Pinihisan niya ang sakit at kahihiyan na kanyang naranasan. Ginawa niya itong kapangyarihan. Naging lider siya, isang inspirasyon, isang ilaw para sa kanyang komunidad. Ang kanyang paglalakbay ay nagsisimula pa lamang, ngunit alam niyang nasa tamang landas siya. Hawak niya ang legacy ng kanyang ina at pinapaliwanag niya ang mga pangarap sa puso ng libong tao. Nakangiti si Maya habang nakatingin sa labas ng sentro. Sa abot, tanaw kung saan ang dalisay na dari ng sining ay patuloy na dadaloy. Magdadala ng pagbabago ng sining at ng pag-asa sa bawat sulok na kanyang abutin.